Namin Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa patuloy niyo pong pagmamahal sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Patuloy niyo pong minamarapat ang bawat isa sa amin ay maranasan ka. Kaya muli sa hapong ito, panalangin namin na udyukan mo muli kami na maghangad na ikaw ay makatagpo sa lugar na ito. Patuloy ka, Panginoon, na magmalasakit sa aming mga kalagayan, sa mga sitwasyon na mayroon po kami. Salamat ng marami at kami po ay nagpapakababa at handang umamin sa mga bagay na hindi po namin kayang maabot kung wala ang iyong pagsama. Salamat po at ang lahat ng ito ay binabalik namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus na naghahari noon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Biyayang hapon sa ating lahat ng kapatid sa Panginoon. Manatili tayong nakatayo bilang paggalang sa mabuting balita natin kung pagsasaluan. Hingin po natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo, ang kabanata ay 22, ang talata ay 34 hanggang sa mga sumusunod. Ang pinakamahalagang utos, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nila napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. Habang nagkakatipon ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus, ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesaya? Sino ang may anak sa kanya? Si David po, sabi nila. Kung gayon, sabi ni Jesus, bakit tumatawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Sabi niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ayan, siguro maaari na tayo magpirupo at magnilay tayo ng kanyang mga salita. Biyayang hapon sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. At dito po, sa ating pagbasa, isang pagpapatuloy ng Panginoon sa kanyang pakikipagtalas-tasan doon sa mga tao sa kanyang panahon na sinusubukan siya doon sa authority na meron siya at sa kung sino nga ba itong ating Panginoon. Maraming pagsusubok sa kanya. Ang last na pakinggan natin na kinasya ay patungkol sa isang tanong kung maaari bang magbuwis kay Cesar o hindi. At alam natin ang tinugon ng Panginoon. At ngayon, dito naman, isang dalubhasa ang nagtanong sa Panginoon. Expert po ito sa batas. Expert sa mga expert, kumbaga, ang kaharap ng Panginoon. At tinanong ang Panginoon kung ano yung pinakamahalagang utos. Probably, according to sa mga scholars, there are 613 laws, mga sinulat ni Moses at sinulat ng mga propeta. Pinapasa maray sa Panginoon kung ano ang pinakamahalaga na utos. Ano ba ang importante? Sa dami ng mga batas na ito, ano ang pinaka-sentro talaga ng masasabi natin, iyan ang pinaka-the best na dapat sundin ng tao. Kaya bilang tugon, tinugon sila ng Panginoon na mahalin ninyo ang akin ang unang utos daw. Hinanong niyo yan doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 na ibigin ninyo, dinggin nyo, Israel, si Yahweh lamang ang iyong Diyos. Ibigin ninyo ang iyong Diyos ng buong puso. Wala na kayong ibang mamahalin kundi itong Diyos na ito. Doon kinuha ng Panginoon na mahalin natin ang Panginoon
ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Ano ang gusto nang sabihin noon? Nung sabihin niya ng Panginoon, sa kabuuhan ng ating pagkatao, within the fullness of our being, God commanded each and every one of us to love Him before anything else. Sa lahat ng mga bagay, hindi natin kayang ipantay o maglagay tayo ng standard na papantay sa dapat pagmamahal natin sa Diyos. Sa mga iniisip man natin, mapapatunayan natin kung sino yung mas mahal natin kahit ngayong oras na ito. We can prove kung sino po yung ating pong mga mas iniisip. Di ba? May mga taong na kahit kasama na nila yung kanilang mga mahal sa buhay, ang nasa isip pa rin pagtatrabaho. They value things more than their families. Tama? Mas importante sa kanila yung mga bagay na ito kaysa sa mga taong nasa paligid nila. Na kahit kasama na nila yung mga taong ito, ay yun pa rin yung nasa isipan nila, yung mga bagay na yan. Meron nga akong nabasa na ang sinasabi diyan ay mahalin daw natin po ang Diyos more than things. Love God more than things. Use things rather than use people. Mahalin natin yung mga tao kaysa mas mahalin natin yung mga bagay. Yan ang gustong sabihin dyan. Ang problema, maraming mga tao na mas mahal nila yung mga bagay kaysa yung mga tao na pinamamahal sa atin ng Panginoon. First reading, pag binalikan natin yung unang pagbasa sa sanlinggo ito, ipapamukha ng Panginoon kung sino itong kapwa na ito. Tingnan nyo. In first reading chapter, o Exodus chapter 22, verse 21 to 26, sabi niya, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. At alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Ano pa? Verse 22, huwag din ninyong aapihin ang mga balo at mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, tiyak na pakikinggan ko sila. Dahil dito, kapuputan ko kayo at lilipulin sa pagitan ng digmaan. Sa gayoy, mabibiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Yan tagubilin ni Yahweh. Verse 25, kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw. Bakit daw? Sapagkat iyon lamang ang magbabalot, pambalot niya sa katawan. Wala siya kukumutin sa pagtulog kapag siya'y dumaing sa akin, pakikinggan ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Bakit yan kinunek sa ating pong ebanghelyo? May connection. Bakit? Yung totoong nagmamahal, ito yung puntos ng unang pagbasa, a genuine lover is not an oppressor. Yung taong nagmamahal, hindi siya nanggigipit ng kanyang kapwa. Yan ang gustong sabihin ng ating pong pagbasa. Nakita na kayo ng mga taong lubog na sa kalagayan niya, maraming problema. Pero may mga taong tuwang-tuwa sila na nahihirapan yung kanilang kapwa. Sabi ni Yahweh sa ating binasa kanina in Exodus chapter 22 verse 1 to 7, kakapuhian ko sila. Kapag tinignan natin yung mga taong ito na nasasadlak na nga sa isang kadustaan, and yet we don't pay attention to their situation, how can we say that we love God and overlook the needs of the poor, yung mga taong nabalo, especially mga kababaihan, yung mahihirap? Itong salita na ito sa ating panahon, when people use salitang mahirap,
nagagamit at napopoliticize, instead to really lend help to those people who are in needs, they will use mahihirap in order for them to gain yung mga bagay na gusto nila. Kakasangkapanin yung mga mahihirap para maging tungtungan nila na mga gain ng mga bagay. Kaya itong darating na eleksyon, mga kapatid ko sa Panginoon, tumingin talaga tayo ng mga iboboto natin. Pag ginagamit na yung mga salitang mahihirap, tingnan natin yung mga tao na iluluklok natin sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Huwag lang tayo nung makontento na binigyan ka ngayon ng 500, boto ko na ito. Pero 6 years naman sila na magkakasama at lilimutan kanila sa kanilang mga alaala. Amen po? Kaya itong salitang mahihirap, noon pa man, God is instructing people, especially leaders in Israel, not to overlook the needy. Because yung pagtulong sa mahihirap, yung pagbibigay ng atensyon sa mahihirap, ay isang pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya nga, in verse 21, makikita niya kaagad dito na sinabi ni Yahweh sa unang pagbasa natin, sa first reading natin. Sabi niya, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Tama? Dali natin sa ating panahon. Kung dati kang mahirap, bigla tayong pinagyaman ng Diyos. Huwag mong i-overlook yung mga mahirap. Tandaan natin, dyan din tayo galing. Yun ang gustong sabihin dito. Nagmalasakit tayo because ang totoong nagmamahal, yung gustong sabihin ng unang pagbasa natin ay genuine lover is not an oppressor. A true lover does not manipulate weakness and vulnerable people. Yun ang gustong sabihin. Hindi yung mga taong nagmamahal, hindi nila i-exploit yung mga kahinaan ng mga tao. Tama? Hindi nila pagsasamantalahan itong mga tao ito, yung mga mahirap, yung mga orphans. Amen po. We don't have right to talk about love if we abuse others. Wala tayong credibility to talk about love kung hindi talaga tayo nagmamahal sa mga tao minamahal ng Diyos. Bakit po tinuturo sa atin itong pagbasa nito na magmahal tayo sa ating kapwa? Sa pagbasa nito sa first reading. Why we need to love others, our neighbors? It is because itong mga mukhang ito sa Ebanghelyo natin sa nakaraan, when Jesus demanded the Pharisees to show them, to hand it over Him, yung point, sabi niya, kaninong mukha yan? Kaninong imahe yan? Diba sabi nila, kay Cesar po. Okay, kung ibigay ninyo, yung para sa imahe na yan, para sa kay Cesar na yan. Pero, ibigay ninyo ang para sa Diyos. Ngayon, we reminded once again na magmahal tayo ng ating kapwa. Bakit? Bakit niya inuutos yan? Dahil yung ating kapwa is an image also created by God. Mukha at larawan ng Diyos ang ating kapwa. Amen po? Yun yung gustong sabihin para sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. True love does not seek to control or manipulate. It does not ask you to give up your freedom, right to be. Fear does, but love does not. Yung takot daw po, hindi ang totoong pagmamahal. Kaya ka sumusunod, because natatakot tayo. Malaki ang pagkakaiba ng takot sa pagmamahal. Tama? To love means to give your full self, holding nothing back.
Ang ibig lang sabihin, yung pagmamahal daw po ay wala tayong pinanghahawakan na in return. You don't give, it is just because you give these things, tapos bibigyan ko ito, kinabukasan, mag-e-expect ako kasi sa pagbibigay ko, alam kong bibigyan din niya ako. Hindi ko ganon. We don't hold back. When we give, we don't expect something. Kaya, itong first reading natin, it's very clear na ipinapasabi sa atin na ang totoong nagmamahal, ang authentic and genuine lover is not an oppressor and abuser. Nalinaw na yon? Di ba ba? Yun ang sabi ng unang pagbasa natin, huwag kayong magkaapi, huwag niyong pababayaan ang mga mahirap, yung mga palo, yung mga ulila. Nag-cite ang pagbasa doon kung ano din ang kanilang mga karasan. And then, we will go to the second reading. Makikita natin, connect sila. Before we go to the gospel reading naman. Tingnan nyo. Ang second reading natin ay ganito. 1 Thessalonica chapter 1 verse 5 to 10. Ganito kayo, sabi riyan, sapagkat ang magandang balitang lubos namin ang pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa magitan ng salita. Makakuha na agad tayo ng idea kung ano ang gustong i-connect dito patungkol sa tanong ng mga expert of the law, kung anong utos na pinakamahalaga. Tingnan nyo, sabi rito, kundi sa magitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu. So ano ang gustong sabihin? Ng ikalawang pagbasa naman, kung pinakita ng unang pagbasa, ang totoong nagmamahal ay authentic, may gawa, may action, mayroong paglingap, may connection doon sa mga tao. Ang second reading naman, ito ang kanyang hagot. Parang sinasabi niya na it tells us to be an imitator of God or Jesus Christ. Na ano? Ang gustong sabihin niyan, na dapat tayo, ang gawin nating halimbawa sa pagmamahal sa ating kapwa ay Diyos mismo. Ang dapat nating batayan ng pagmamahal ay hindi pagmamahal ng tao. Hello? Bakit? Papakita sa atin ng pagbasa kung bakit ang gagayahin natin sa pagmamahal na ito ay pagmamahal galing sa Diyos. Tingnan mo, sa 1 John 4:16, God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Yung mga tao daw kung nagmamahal, nananatili sa pagmamahal ng Diyos, at nananahan sa Kanya ang Diyos na nagmamahal. Ito daw po ang gawin nating batayan sa ating pong mga pagmamahal. Amen? Yan daw po yung maging gabay natin sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Kung paano sinasabi ng mga apostol. Tingnan nyo yung aming mga pamumuhay. Yun ang hagot ng second reading in 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Nasaksihan ninyo kung paano kami namumuhay, sabi nila. Hello? Malinaw ang gustong iparating sa atin ang isa sa pinakamabisang pagmamahal na pwede natin maibigay sa ating kapwa is after natin magtipon dito. Ano yung mga pamumuhay na ipinamumuhay natin? May dalawang magkapatid na po almost 40 years magtatrabaho sila sa minanan nilang farm sa kanilang mga magulang. 40 years silang magkasama na nagsasaka.
Pero isang araw, nagkaroon sila ng pagtatalo. First time na nangyari yun. For 40 years. Nagkaroon ng hidwaan yung magkapatid na ito sa isang simple lamang na mga salita. Nagpalitan sila ng mga maanghang na salita. Nagsalita sila ng mga hindi maganda para sa isa't isa. Hanggang paglipas ng mga araw, yung panganay na anak, naglalagay na ng mga pens, ano ba yun? Mga pader, ng mga harang. Ang sinasabi niya, okay, wala na akong pakialam sa'yo. I-divide na natin yung ating minamang lupain. Nakakita ngayon ng bunso. Ang kanyang ginawa, nagpatawag siya ng mason, karpentero, pinalagyan naman niya ng, sabi niya, gawin mo naman ng malaki, mas malaki pa, na pader, kaysa sa kanya. Yung mason o karpentero ay magaling. Right? Ang kanyang ginawa, instead na pader ang ilagay, kasi nagbakod na yung kanyang kapatid doon sa kabila. Ito sa kanya, itong lupain niya, o sa kahan niya, sa mga kapatid niya. Ang ginawa naman ng karpentero na ito, imbes na harang din, nilagyan niya ng tulay. Yan. Naglagay siya ng tulay. Nung makita ng panganay, parang ano siya, nahimasmasan siya. Ganun din, nakita din ng bunso na hindi po ang inutos ko. Pero parang naisip din ng bunso na ito na, for 40 years, hindi kami nag-away. Sa isa lang salitaan ngayon, maghihiwalay kami. Kaya, itong magkapatid na ito, umakyat doon at doon sa bridge. Nagpanagpo sila sa gitna at nagyakapan. Ano ang kwento ko? True love build bridges. Amen? Ang totoong pagmamahal, ganyan yung ginawa ng ating Ama nasa langit. May putol na relasyon ang tao. He put cross so that it will become a bridge for men to God. Without the cross, it is impossible to cross over to God. Tama? It is love. Ito'y isang pagmamahal. It is love ng Diyos that put His only Son to death. Grabe, no? Dahil sa pagmamahal na yan, ang tao ay na-reconcile sa Diyos. Hindi ba't napakagandang kuwaran itong mga bagay na ito? Katulad sinasabi ni Pablo, na hindi lang puro salita at daldal ang aming mga ibinigay sa inyo according to second reading. Hindi ba't nasaksihan ninyo ang aming mga pamumuhay? Parang pamumuhay na ipinamuhay ni Kristo. Live according to the life that Jesus set as an example nung siya po ay nabubuhay pa. Tama? Mahalaga yung mga kapatid ko sa Panginoon. Totoong pagmamahal, a genuine love, does not oppress people, according to the first reading. At ang totoo din pagmamahal ay sila yung mga imitators ng Diyos. Not just merely na pinupronounce yung salitang pagmamahal. Tama? Yun po. Tignan nyo yun, sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 21, for you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow His steps. Sinasabi niya sa atin, tinawag tayo, ito yung purpose natin sa buhay. Ang sundan yung mga yapak ni Kristo. Kaninong yapak yung sinusundan natin, mga kapatid ko sa Panginoon? Those people who hate their neighbors does not love God. Look at, in our time, look at Israel and Palestine.
their heart was so full of hatred to each other. Samantala kung sinunod lang nila yung utos ng Diyos to love your neighbor as yourself, there will be no conflict. Because love can conquer even doon sa mga taong pinakamasasama. Amin po. Tandaan nyo, ang salitang love is also another name of God. God is love. Amin po. Amin po. Makapangyarihan ang pagmamahal, kaya nga may kanta tayong power of love. When people feel that our love is sincere, and in the example that we project from them, madaling akayin ng mga tao. Kung nadadama nilang totoo yung pagmamahal na nanggagaling sa atin. Amen po. Yun yung gustong ipakita sa atin ng ating pong pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon. Na gusto niya na mahalin natin ang Panginoon, hindi lang sa pagpapakita ng totoong pagmamahal, first reading tells us, and second reading as magbigay tayo ng isang magandang example. Pope Francis, sabi niya, in imitation of our Master, we Christians are called to confront the poverty of our brothers and sisters, to touch it, to make it our own, and to take practical steps to elevate it. Ang totoo daw kong pagmamahal ay sundin yung ginawa ni Kristo na hinahawakan niya yung mga pangangailangan ng tao, hindi lang yung mga pisikal na mga pangangailangan nila. Na nagpakain siya ng 5,000. So, yung concern talaga ng Panginoon sa mga tao during the time that people feel that nobody cared for their situation. Amen po. Kung pakiramdam na ng mga tao sa mundong ito, wala nang nagmamalasakit sa kanila, wala nang naggagay sa kanila patungo sa magandang pag-asa ng buhay. Tayo mga Kristiyano, nawa ang magpakita ng magandang ehemplo sa kanila na may totoong Diyos na nagmamahal sa atin. Tama? Paano nila malalaman yan? Pag nakikita nila na namumuhay tayo sa pagmamahal ng Diyos. Amen po. Hindi gusto sabihin ang pagbasa nito, mga kapatid ko sa Panginoon. And then, ano pa? Sa ating pagbasa, sa gospel reading, chap ko lang siya. Sa gospel reading naman natin, ito naman ang hagod niya. Love is the essence of the commandment. Na ang pagmamahal, ang siyang pinakasangkap talaga ng kabuuan. Yun lang gustong sabihin ng Panginoon. Sa dami-dami na mga sinasabi dyan, yan lang. Sapat na. Okay ka na. Because pag sinunod natin yung dalawang bagay na kautusan na yan, parang mo nang nasunod yung nakakaraming mga utos. Tama? Yung mahalin lang natin yung ating Diyos. Kasi yung taong nagmamahal sa Diyos, magmamahal yan, kasunod yan, magmamahal yan sa kanyang kapwa. Those people who hate their neighbors cannot prove that they love God. Yun po ang katotohanan. Huwag natin gawing sinungaling, sabi ng ibang ebanghelyo, sa ibang ebanghelyo o salita ng Diyos. Ginagawa natin sinungaling ang Diyos kapag yung Diyos nga na hindi nakikita. Paano pa daw natin mamamahal yung Diyos na ito na hindi nakikita? Kung yung mga taong pinamamahal ng Diyos, hindi natin kayang mahalin. Sabi ni Lord, huwag naman akong lokohin. Parang yun ang gusto niyang sabihin, ano po? Huwag naman akong lokohin. Yan yung few step behind or few step from you, those neighbor that you cannot extend love, mamamahal mo pa kaya ang Diyos na milya-milya? Ang layo o hindi mo nakikita? Ang isang malinaw na pagmamahal sa Diyos ay pag minahal natin yung imaheng nilikha ng Diyos o kawangis niya. Amen po. Yun po ang ibig sabihin. Kaya
Maraming kautusan, marami ang mga 613 o more than pa. Yan lang ang summary. Essential na yan ang sinabi ng Panginoon. Sabi po ni Pope Benedict, Christian faith and ethics do not wish to stable love, but to make it healthy, strong, truly free. This is the exact meaning of the Ten Commandments, which are not a series of no's, but a great yes to love, to life. Ang kautusan daw po, ang pagsunod, ang commandment ay hindi po yan series ng mga bawal, wag mo itong gawin, wag mo itong gawin. Hindi daw po gano'n. Kundi, i-view natin ang kautusan bilang isang pagmamahal para sa atin. Tama? Ang kautusan ay hindi isang kabigatan. Kung hindi, nagawa ang kautusan dahil mahal tayo ng Diyos. Kung ito yung katotohanan nun. People, especially Pharisees, they burden people. Mas lalo nilang pinabibigat yung mga pasanin ng mga tao. Hindi na pagmamahal talaga nararamdaman ng mga tao na mabigat yung mga pasanin nilalagay sa balikat ng mga tao. The oppressed people, not love. Amen po. They use people as mechanism to their power. Tama? Marami na yung mga content creator, they manipulate and use mahihirap in order to gain pagkakitaan. Minsan inisip ko dati yun. Inisip ko, mag-invest kaya ako ng, may 10,000 ko, bili ako ng groceries, tapos video ko sarili ko, pumunta ako sa pinakamahihirap na mga tao. Tapos i-upload ko sa YouTube, pagkatapos may music na malungkot. Ito, nagpunta ako sa walang makain, tapos interviewin ko pa. Ano kung nararamdaman ninyo na hindi kayo kumakain ng kompleto sa isang araw? Siguro, iyak ko. Anong trabaho ang tatay mo? Wala, pa-extra lang. Ay, ito. Huwag ka nang umiyak. Mayroon ko dala dito. Ito na. Siyempre, makakahakot ako ng tao, viewers, sympathy. Ang bait mo naman, brother. Ang bait mo naman. Talaga tumutulong ka. Pero, sa totoo, behind that, I have motives. Ang tawag dyan, poverty porn. Ano yung poverty porn na ginagawa ng maraming tao sa ating panahon? Yung ini-exploit yung mga mahihirap. Pinagkakakitaan yung mahihirap. Yung bibigay ko na 500 na grocery, pag umali ako ng maraming views, hindi ng 500 ang makakuha ko doon sa tinulungan kong tao yun. At least, sasabihin ng mga at least, tumulong ka bro. Ang tawag doon is poverty porn. Pinagbabawal po yun ng batas. Iba po yung, nagmamahal, nagtumutulong na may pagmamalasakit. Kahit walang camera sa likod, can we still give to people who are in need? Amin po. Yun yung gustong sabihin dito sa atin kasi ngayon sa mga pagbibigay natin, kailangan may camera na, kailangan may isang puspusit dito o mahirap na tao, tutulungan natin pagkatapos post natin sa social media. Mga kapatid ko sa Panginoon, this is not the charity that God wants us to do. Na huwag kakitang tao. Amen po. Yun ang gusto ditong sabihin sa atin ng ating pagbasa. So, tingnan naman natin yung official teaching of the Catholic Church about dito po sa ating pong binasa sa gospel natin. Sabi rito in the Catechism of the Catholic Church, page 2055, when someone asks him, which commandment in the law is the greatest? Jesus replies, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment,
And the second is like, you shall love your neighbors as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. The Decalogue must be interpreted in the light of twofold, yet single commandment of the love and the fullness of the law. Itong binasa natin ito, dito nakapaloob. Ito yung sustansya talaga ng kautusan ng Diyos. As I said, araw na natin nasunod yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. So, sabi na, love is the essence of being human. Bakit ka nilikha ng Diyos? Pagmahal. Yun yung essence. Amen po. Kung nilikha tayo ng Diyos para lang mamuhi, nakakita na kayo ng mga tao. Buong buhay nila, bitter sila. Hindi yan yung disenyo ng Diyos sa buhay nila. Kaya kasi siguro na nakanta ni Freddy Aguilar yung kanta, nakasimangot ka na lang palagi. Parang ikaw na ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Ang sinasabi dito, yung buhay natin, nilikha yan, dinisenyo yan para magmahal. Hindi maghakot ng mga sama ng loob kasi namumuhi tayo sa maraming tao. Namumuhi ka sa asawa mo, mga apo mo, mga anak mo, mga pasaway, mga masunurin, mga kapitbahay, mga kung sino-sino na. Lahat na lang kamumuhian natin. Pag wala ka ng kamumuhi ang tao dahil lahat na, pati si Duterte, si BBM, si Lenny Robredo, lahat na ng mga tao na ubos na natin kabuhian. Sino ang babalingan niya? Si Lord na. Oh, kasi wala ka ng kamumuhian, lahat na masama. O, pupunta na. Buisit na buhay na ito. Bakit ba naman ako pinanganak pa para lang maghirap? Si Lord na ang nasisi niyo. Parang mali si Lord na pinanganak pa. To embrace the essence of being human is to love God and to love people. Amen po. Love of the essence of being human. The connective tissue of reality. The oxygen of life. Yung pagmamahal, parang hininga pala yan, parang oxygen pala yan. Kaya pala kapag ang isang tao, puro puot, puro galit para naubusan ng oxygen. Nakita niyo, ang sikit ng dibdib, kasi puro magalit, pag huminga. Ano ba? Love is an oxygen of life. Kung gusto niyo makahinga ng maluwag, magmahal ka. Amin po. Yan po ang sangkap kung bakit ka nilikha ng Diyos. Yun yung divine essence, sabi niya. When something is of the essence, it is the most important thing. Crucial, vital. Ang magmahal dahil essential yan, isang mahalagang sangkap yan. Nagluto na ba kayo ng adobo na ang sinangkap mo lang ay suka? Ano ba dapat? Toyo. Di ba? May adobo bang walang toyo? Wala, di ba? Parang yun ang gustong sabihin dito. Essential, ang magmahal, ayon sa gospel na ating binasa. Kasi yun ang gustong itanong nila, ano ba ang pinaka-essential? Pinakamahalaga. Sabi ni Lord, ang magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Essential yan. It is very vital. Amen po. Kasi pag di ka nagmahal, parang tinanggal mo ng oxygen ang buhay mo. Can you imagine? Hindi tayo nagmamahal, sumisikip ang mundo natin. Parang kanta na, bulilit, bulilit, ang liit-liit, kumilos, ang sikip-sikip. Pinapasikip natin yung buhay natin, ang paghinga natin. Hello? Nakakapatid ko sa Panginoon. Hindi ko kayo dinala sa mga theological term pa sa ating pong pag-aaral na ito. Kasi ito naman talaga ang kailangan natin to realize and to reflect this passage.
na yan lang. Ang tatlong bagay na ito na magkakakoneksyon na pagkunang pagbasa. Exodus chapter 22 verse 1 o 21 verse 26 is that ang totoong nagmamahal ay hindi nag-o-oppress ng kanyang kapwa. Hindi nagmamalaki. Hindi nag-aagrabyado. Kasi hindi natin gagawin yan pag gano'n. Ikalawang pagbasa, 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 to 5. Ang totoong nagmamahal, ang pagmamahal na source niya, na imitate niya, na gaya niya sa pagmamahal na ginawa ni Kristo. And no matter how many persecution ang kanyang pinagdaanan, Jesus choose to love. Mas pinili pa rin niya ang magmahal kaysa mag-retaliate sa mga kalaban na ito. It will in fact, until now, the people of Israel ay iniintay ng Diyos na i-embrace siya, na mahalin siya, na siya talaga ang Messiah. Yung conflict dyan sa Palestine and Israel will never come to an end except both parties, the Jews and the Muslim, ano ang kailangan gawin nila? I-recognize nila si Lord bilang Prince of Peace and the source of authority ng mga Hudyo at ng mga Muslim. Dahil itong dalawang bansang ito, they don't recognize Jesus as Messiah o God. Muslim does not recognize Jesus as God. Yan talaga ang conflict. Anong gusto kong sabihin? Yung buhay ng tao na dinisenyo ng Diyos para sa atin. Na essential na sinasabing ganyan. Para tumibok, magmahal. Ano ito? Sabi nga ng kanta, ano yung kanta? Para tumibok ang puso. Wala ka nang magagawa kung simple ito. Sana ganun ang maisip natin. Pag tumitibok ang puso natin, maaalala natin, dinisenyo yan ng Diyos para magmahal. Amen po. Magmahal ng mga tao, wala sa Panginoon, mga nangangailangan, mga kapospalad, nahihirapan sa buhay, nalilito kung ano ba ang kanilang mga dapat desisyonin sa buhay na ito. Makita nawa ang kamay at mukha ng Panginoon sa imahe ayon sa ikalawang pagbasa sa atin. Dahil ayon sa pagbasa natin sa gospel reading, ang pagmamahal ang siyang pinaka-essential sa tao. What does it mean to love God above all things? To love God above all things means we should love God more than any person. Yun ang ibig lang sabihin niya. Mahalin mo ang iyong Diyos na higit sa lahat ng bagay. Hindi mo mas mahal ang mga tao, hindi mas marami ang panahon mo sa mga tao, hindi mas marami kang pag-iisip sa mga tao. Dapat mas marami yung bahagi ng Diyos sa buhay natin. To love God above all things means we should love God more than anything. Above, more than people, above anything. Amen po. Yun ang gustong nais iparating sa atin dito sa ating pagbasa. Love people, not things. Use things, not people. Mahalin natin yung mga tao, hindi yung mga bagay. Yung pinamamahal ng Panginoon na love your neighbor, hindi niya sinasabi, mahalin ninyo yung mga bagay na nasa mga tao. Hindi. Kundi mahalin ninyo ang mga tao. Ang problema, mas minamahal natin yung mga bagay kaysa tao. Bigyan kayo example. Malalaman natin, mahal natin yung mga bagay kaysa yung mga tao. Pag nalimutan mo ang cellphone mo, ay, wala sa akin cellphone. Taranta ka agad. Pero, pag nalimutan mo na may asawa ka pala nakasama sa mall, tapos naiwan mo, sabi mo, okay na yan. Hindi mo nababalikan, hindi mo na, yung mga tao, gano'n. May paan naman yun. Uwiin lang. Love people, not things. Use things, not people. Amen? Ito yung conclusion, mga kapatid ko sa Panginoon.
Sabi ng Catechism of the Catholic Church, page 1822, charity is the theological virtue by which we love God above all things, for His own sake, and our neighbor as ourselves for the love of God. Isa sa mga katibayan at katuruan ng simbahan, ang totoong mga nagmamahal ay higit ang pagbibigay, paglalaan ng panahon sa mga tao pagmamahal kaysa mga theological at karunungan na acquired natin ng mga theological virtue. Amen po. So, itong gospel natin, the gospel teaches us of two things. The vertical dimension, our love to God. Yung vertical, yung pakalang, di ba? Pataas na yan. In the horizontal, ito yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Yan lang ang gustong sabihin ng Ebanghelyo natin. Kaya, whenever we make sign of the cross, pinapaalala lang sa atin yan. Ito, sa Diyos, pataas, sa puso mo, paganto, kapwa mo. Amin po. Mga kapatid ko sa Panginoon. So, simpleng mensahe ito. Actually, hindi naman correct. Ito simple, mahirap gawin. Pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero if we exercise these things na makapagmahal sa ating kapwa, dahil yan ang pinakamahalaga sa lahat ng mga kautusan, magmahal sa Diyos, magmahal sa ating kapwa, ay sabi nga ng iba, ayos na ang buto-buto. Nandudoon na lahat. Nakakahon na doon. Andudoon na. Kompleto na. Amin po. Ngayon, ang problema ay ganito. Maraming kaaway yung ganitong bagay na kaisipan, naturo ng Panginoon. With pagtaas ng mga radical secularism or social activism, ibig ko lang sabihin, itong mga kaisipan na yan, reject the rule of God. Ibig ko sabihin, yung mga radical activism, radical secularism, tinututulan nila ano bang mga bagay na turo ng Diyos. Bakit? Ito ang kanilang mga idea. Religion is an illusion. Maraming mga idea ngayon na nagkalat. Ang religion daw isang kahibangan. Illusion lang ng tao. Sino ang may sabi niyan? Si Karl Marx. Religion is an obstacle to facilitate modernization and seek knowledge. Ang religion daw po ay adlang lang sa pagpunlad ng isang bansa. Kasi sobra tayong fanatism, o hindi tayo sa Diyos lang, umasa lang sa Diyos. Yan ang mga kaisipan mo. Minamaliit nila yung ating mga pananampalataya sa Diyos. Religious is an instrument used by the rulers for political control. Minsan, nagagamit lang ang religion para ang mga tao manipulan. Ito minsan yung mga hadlang. At especially sa ating panahon, na-observe natin yung ating mga anak, mga apo, may ganito ng mga idea. Ganito na sila mag-isip in our time. Makaka-encounter ka ng mga tao, ganito na sila. Kasi nga, radical activism. Minsan tinuturo na rin sa mga university, sa mga school. Di ba? Inalis na lahat ng mga about sa mga religion. Mas marami na ngayong mga re-rebelde. Pero tayo nawa, itong pagbasa, is a reminder for us to reflect the image of God na makita ng mga tao nito na kahit sila ay nagre-rebelde, kahit di sila naniniwala, makita nila yung kabutihan nasa sa atin sa magitan ng pagmamahal na pag-extend sa kanila kahit hindi sila kamahal-mahal. Let us end with the quotation of centuries of leadership. Let us love since that is what our hearts were made for. Sabi ni Saint Therese. Magmahal tayo kasi yung puso natin diyan naman talaga nilikha para magmahal. Tumayo po tayo lahat mga kapatid ko sa Panginoon.